Sound check. Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating um, lingguhang pananambahan para po sa araw na ito. Welcome po and we are so excited po for today. Yan. Kanina po nagising po ako ng eksaktong alas 5 and I'm so happy kasi naunahan ko po yung ate ko. Kasi po maaga rin siya nagigising. Pero every Sunday po ay assured talaga, lalo na pag tayo ay gagamitin ng Lord, maaga talaga nang gumigising. So, yun po. Yan, hindi naman po tayo aware sa nangyayari sa paligid natin, sa bansa natin. But bilang mga Kristiyano po, bilang mga mananamba, talagang magkaisa po tayo ng papurihan ng Panginoon. Kasi po, marami mang reason para ayawan o magalit tayo, mas marami pa rin reason para magpasalamat at magpuri tayo sa Panginoon. Amen po. Sige po, patuloy po tayong bigyan ko po kayo ng ilang minuto upang magpasalamat. Ipikit po natin ang ating mata at tayo'y manalangin. Sige po. Tuloy po tayo sa diwa ng pagsamba. At sa umaga na ito, habang tayo ay lumalapit sa presensya ng ating Panginoon, talagang bilang isang Pilipino at bilang isang Kristiyano, talagang patuloy nating itaas ang ating bayan. Alam ko sa dami na nangyayari sa ating bayan na yon, talaga mas lalo natin kailangan talaga mag-intercede sa ating bansang Pilipinas. Sabi nga po sa Awit 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kaya habang inaaway natin itong awitin na ito, talagang may sinasabit natin ang bawat titik ng kantang ito. Talagang dalangin po, dalangin natin talaga magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bayan. Yes, Lord God. So, umaga nito, Panginoon, patuloy ka namin tinataas, Lord God. Patuloy ka namin napupurihan, Lord God. At itong bahay na ito, Lord God, ay sa iyo, Panginoon. Kaya talaga, Lord, we pray, Lord God, talaga tuloy na lamakan aming bayan. Continue to walk in peace, justice, and righteousness, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, di tinataas, iladakila
ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Palad ang bayan na iyong pinukod, ang palad ang bansan sa'yo lamang sumusunod. Mahal ka manahal sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Si Yahweh, si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na nilikha mo'y sumasamba sa iyo, ang aking bayan. Pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso at isang umaawit sa'yo, si Yahweh. Tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo, ang aming bayan. Pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso ay isang awit kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo aparang tayo pinukod, aparang ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka't manahal sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Lord. Aparang na iyong ibinugod, aparang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahal sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Kapalag ang bayan na iyong ibinukod, kapalag ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahal sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Kapalag ang bayan na iyong ibinukod, kapalag ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahal sa aming pagpupuri, ikaw lang, O
Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka na. Alleluia. Alleluia. Pinupuri ka na. Alleluia. Pinupuri ka na. Alleluia. Alleluia. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. 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 Pinupuri ka na. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Kapalang tayo, ibinugo. Kapalang sumusunod. Mahal ka talahan sa aming pagpupuri. Ikaw, Panginoon. Mahalagang bayan tayo, Panginoon. Pagbansang sa'yo lamang sumusunod. Mahal ka talahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos, kapalangan bayan ng iyong ibinugo. Kapalangan sumusunod. Mahal naman sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos, kapalangan bayan ng iyong ibinugo. Sumusunod. Ikaw lang, oh Diyos.
pagpupuri. Kapalaran, ibig ko. Hari ka sa aming bayan, Panginoon. Wala ka sa pagpupuri, mga anak. Lord Jesus, palahan. Ibig ko Palahan. sumusunod manahan sa aming pagpupuri. Ikaw ng Diyos, napalad ang bayan na iyong pinukod, napalad ang bansa sa iyo lamang Sumusunod sa aming puri. Ikaw lang, O Diyos, napalad ang bayan na iyong pinukod, bansang sa'yo lamang sumusunod. sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos, napalad ang bayan na iyong pinukod, napalad ang bansang sa iyo lamang sumusunod. Hari ka, O Diyos, kapalaran sa pagpupuri ng anak. So, baka na ito. Ikaw, O Diyos, aming bayan. Ikaw lang, O Diyos, kapalaran tayo, pinukod, kapalaran bansa sa iyo lamang sumusunod. Sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos, kapalad ang bayan na iyong pinukod, kapalad ang bansa sa iyo lamang sumusunod. Paghari ka manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, O Salamat po, O Diyos. Talagang tunay na pinagpala ang bayan na Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon. At mapalad ang bayan na iyong ibinukod, O Diyos. Salamat sa umaga nito, Lord God. And Lord, patuloy na nadalayan namin at patuloy na umulan
ng pagpapala, Lord God, sa iyong bayan, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, you send rain, Lord God, over our land, Lord God. Hindi yung rain na mababahala, aapaw, Lord God, yung hiyaya mo, Panginoon, aapaw ang pagpapala sa iyong bayan, Panginoon. At talaga, mag-overflow ang justice, peace, and righteousness, Lord God, sa aming bayang Pilipinas. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ayan. Sige po, pakibati po yung katabi mo. Ayan. Sabihin niyo po, good morning. Good morning po and welcome po sa Kingdom Generation Church, everyone. Sige po, apiran niyo yung katabi niyo. Mag-hi ka sa katabi mo. Ayan, ang dami-dami natin. Palakpakan naman natin sa Lord. Okay. Ayan, meron po akong mga tanong na gustong ibato sa inyo. Po. Ay, meron po akong mga tanong na gustong sabihin sa inyo. Okay. Kayo po ba minsan nagdududa? Okay. Kayo po ba minsan nagdurusa? Okay, pero dito po sa susunod nating aawitin, ipapaintindi po sa atin na nararamdaman o nararanasan man natin ito ay panandalian, katulad ng isang ulan. Okay? Ito ay matutuyo, ito ay babagsak lamang sa lupa. Okay po? And talagang, bagamat, ayan po nakikita nyo, tayo-tayo lang. Pero let's be happy, okay? Talagang mag-celebrate tayo, amen? Okay, let's praise the Lord! Hey! Ulan. Sa likod ng mga ulap, sa likod ng alapaap, Ito na, ito na. Sa likod ng pagdurusa, sa likod ng pagdududa, eto na, eto na. Lahat ay may katapusan, sa luwing pagbuhos ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Sa likod ng mga ulap, sa likod ng alapaap, eto na, eto na. Sa likod ng pagdurusa, sa likod ng pagdududa, eto na, eto na. Lahat ay may katapusan, sa luwing pagbuhos ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Minsan pa. Ulan, 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 ulan. Minsan pa po, awitin natin. Sa likod ng Mga ulap, sa likod ng alapaap, ito na, eto na. Sa likod ng pagdurusa, sa likod ng pagdududa, eto na. I-declare natin to. ito na. Lahat ay may katapusan, sa luwing pagbuhos ng ulan. Ulan, ulan,
Ulan, ulan, ulan. Oh. Sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay matiwala, himala ay makikita. Let's sing together, hey! Maliit na ulan, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala. One more time! Oh, sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulap, ulan. Minsan pawitin natin. Ah, ulan. 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 Sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, sa maliit na ulap. Minsan pa, sa maliit na ulap, pangako'y Mahala, ikaw ay magtiwala, malay makikita. Sa maliit na ulan, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala. One more time, make it louder, hey! Makikita Sa maliit, Na ulan, oh, mahala, ikaw ay magtiwala. malay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahanap. Ikaw ay magtiwala, malay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahanap. Ikaw ay magtiwala, malay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, malay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahanap. Ikaw ay magtiwala, malay makikita. Sa maliit na ulap, pangako'y mahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Declare natin.
Kung ikaw ay nagtitiwala, let's sing together. Hey! Sa maliit na ulan, pangako'y mahahanap. Sa maliit na ulan, ako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, himalay makikita. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling. Noong unang natagpuan, inilaan kaligtasan sa krus ko namin, tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama. O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na alik. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong una natagpuan, inilaan. Minsan pa. Dalangin ko, may balik, pananabik, pananabik sa iyo piling. noong una natagpuan, Inilang kaligtasan sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan.
kapayapa. Sa'yo ko lang nadarama, Panginoon, tanging tahanan, kakaingan, tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na oh, dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapi, ako'y nananalig. Dito lang ako sa piling mo, sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapi, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapi, ako'y nananalig. Dito lang ako, sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi naalis. Panginoon, tanging tahanan, kapayapaan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan. Panginoon, 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 sa'yo ko lang nadarama, Panginoon. Oh, oh,
Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y umakapit, ako'y umahari. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako, dito lang ako, dito lang ako, ako'y nananalig, dito lang ako. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y nananalig. Dito lang ako, dito lang ako. Dito lang ako. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na alis. Panginoon, aming tahanan, kamalingan, sa'yo ko lang tunay na kaligayahan, kakayahan. Sa'yo ko lang nadarama ko, Panginoon, tanging tahanan, kakalingahan. Sa'yo ko lang natatawanan, tunay na kaligayahan, kakayahan. Sa'yo ko lang nadarama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na alis. Panginoon, hindi na alis. Panginoon, hindi na alis. Oh, hindi na ako alis, alis. Oh, hindi na ako alis. Oh, na mapapagod, ngunit hindi alis. Maubos, ngunit hindi alis. Malulungkot,
morning po sa ating lahat. Patuloy po nating worship ang Lord sa pamamagitan ng tithes and offering. May share lang po ako. Ako po ay part ng HO Ministry. Ang work ko po doon is video editing po. Under department ng Clear Vision. Handle po ng coach ko. Yan po sila. Kuya Ner at si Ate Ging. Sa HO Ministry po, talagang thank you kay Lord. Blessed po ako, talagang nagpapasalamat po ako na naging part ako ng HO. Dinala ako ni Lord. At ayun, talagang journey ko is maganda yung ginagawa ni Lord. Noon pa, nung simula, nung pumasok ako at ngayon, hanggang dito sa araw na to. Before po ako mapasok sa HO, talagang stuck po ako sa parang endless cycle. Since ngayon po, di po ako nag-aaral, stop po ako ng college po, isang taon na po may get, and pangalawang taon na po, nag-stop ulit ako ngayon. And talagang yung araw na po yun, talagang endless cycle na parang paulit-ulit lang na, gigising ka lang sa umaga na, paulit-ulit lang, gigising ka sa umaga, giisip ka ng gagawin mo, nakikita mo yung parents mo nag-work, gusto mong makatulong kaso, gusto ko pong tumulong ng kaso, gusto ko rin mag-work kasi nga po may problema sa requirements, hindi po mapag-apply ng trabaho. But, ayun po, talagang nakaka-drain na paulit-ulit ka lang sa ganong sitwasyon. Pero, ayun nga po, gaya ng tinuro po ng nakaraan, Kuya B, na kung nandun ka lang sapat na sa daan na paulit-ulit lang, o sa endless cycle, kailangan mo ng kung gusto mong ma-redirect, kailangan mo ng consistent na relationship kay Lord. Kailangan mo siyang isik. Kailangan mo isik na yung siya, si Lord, and yung kingdom niya. And talagang, yun po na, napasok ako sa HO Ministry. And, yun po, yung una, hindi pa ganun ka-clear sa akin kung ano po yung HO. Akala ko po, work lang, trabaho lang, pera lang, ganito lang. But, binago yung isip ko ni Lord. Talagang nilinaw niya yung perspective ko para sa yung HO. Ayun po. And talagang, nandun yung fire kasi, nandun yung supporta ng mga leaders mo, ng pastors mo, si pastor. Lalo na po si pastora kasi, lagi niya po sinasabi na, magantay ka lang, huwag kang maiinip. Patuloy ka lang sa ginagawa mo ngayon, sa ministry mo, sa home office. Ayun po, no. Kaya, wala man po ako sa school ngayon. Talagang, yung home office, magagamit ko siya yung mga natututunan ko dyan sa mga coaches ko, yung mga knowledge, yung mga skills na nalaman ko. Talagang magagamit ko siya soon. And, magiging testimony ko rin siya someday. Hanggang next year, mapagbalik talaga ako sa pag-aaral. Tapos, ayun po, sa home office po, we are disciplined po na every time na sasahod po kami, may salary, talagang pinapaalalahan kami ng coach namin, sinatiging na yan, yung pera na bibigay sa amin dapat, yung 10% dapat nakahiwalay na para kay Lord. Then yung seed, meron po kami seeding para sa church, yung mga pangangailangan ng ating church. Yan po, nagsiseed po ang HO Ministry. And ayun din po talagang main purpose ng HO. Ayun po, ministry over ministry. Ma-help ang ministry and especially po yung makapag-win ng soul. And yun po, thank you kay Lord. Sa Clear Vision po, dagdagan kami ng bago. Yun. May bago ang video editor, si
Christine, ayun po, thank you sa life niya. Dagdagan kami. And, ayun. And praying no kay Lord, madadagdagan pa kami soon. Hindi lang yung makakilala namin, kundi may mga bago na makakilala pa kay Lord. And matutulungan namin and makakatulong para sa ibang tao. Ayun po, naging testimony ko rin po noon about sa first fruit. Ayan, hindi po malinaw siya sa akin noon. Sinabi ko po nga noon na parang ang unfair kasi ibibigay mo yung buong sahod mo sa pastors mo. Ayan, sabi ko, parang, di ba sila paldo-paldo na yan kasi, ayun, lahat kami magbibigay ng first fruit, bibigay sa pastors. Pero, ayun nga, binago yung isip ko ni Lord, yung pananaw niya. Parang nilinaw niya na, kung ino-honor mo si Lord, dapat ganun din yung pastors mo. Dapat, nandun yung honoring, yung pag-respect mo sa pastors mo. Kasi, ayun nga, kung in-honor mo si Lord at ganun din yung taong ginagamit niya upang mag-grow ka spiritually. And, ayun po, speaking of honoring, kung naka-follow po kayo sa social media ng Kingdom Generation Church, yan sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Kung nakapanood po kayo ng Reels, yan natin. Ayan po yung sa task ko. Task namin, mga kuya ko, ate ko. Ayan po yung isa sa mga ginagawa namin. And ang naalala ko po, isa po sa mga na-post ko, sa mga nagawa ko is yung sinabi ni Pastor, yung tungkol sa widow na babae. Sa Luke 21 po, yung matandang babae na nag-offer ng 2 cents sa templo and may mga mayaman na nagbigay ng malalaki. And sabi ni Pastor Bob, ang deep meaning po nun, yung babae nagbigay ng 2 cents, kahit alam niyang ayun na lang yung pera na meron siya, binigay niya pa rin po to honor of King, to honor si Jesus. Ayun nga po, diba sabi ni Jesus sa disciples niya, nung nakita nila yung babaeng yun, sabi niya, yung babaeng yun, higit siya sa mga mayayamang nagbigay ng malalaki. Kasi dahil kinikilala niya akong source na kahit mawalan siya, nagbigay siya to honor si Jesus. Yan. Kaysa naman po sa mayayaman na nagbigay ng malalaki, nagbigay ng, malalaki. Kasi nga mayaman sila, may pera sila, nagbibigay sila. Kaso, paano po pag dumating sa point na wala na? Makapagbigay po ba sila? And kung i-apply po natin sa atin, kung mawalan po kaya tayo, makapagbigay po rin ba tayo kay Jesus, kay Lord? Then, ayun po. Share ko lang pong verse na to sa Philippians 4:6, sabi, don't worry about anything, instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Yun po, mostly sa atin, lagi nating pinoproblema yung mga pang-araw-araw natin na problema, financial, and work, sa school, mga bagay na gusto nating makamit, lagi nating pinoproblema yun, iniisip, to the point na hindi tayo makapokus sa mga gagawin natin, hindi tayo makatulog, paano na to, paano na yan, yan. Pero sabi ni Jesus, sabihin mo lahat sa Kanya, sabihin mo lahat sa Kanya ng pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin mo. Nakapagpasalamat pa rin po ba tayo kahit minsan? Ayun. Hindi nakukuha agad yung gusto mo na pasalamat pa rin po ba tayo ng kahit sa maliit na bagay? Especially yan sa pagising, no? Nakapagpasalamat po ba tayo? Nakakain tayo, pagkain, financial, ayan. Kahit kakaunti, nakapagpasalamat pa rin po ba tayo? Kahit may problema. Diba po? Then, sa verse 6-7, sabi naman po, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart
and mind as you live in Christ Jesus. See po, kung paano na napakabuti ng Lord. Ayaw niya tayong nai-stress. Ayaw niya tayong na problema. Ayun, isubmit mo lang kay Lord lahat ng pangangailangan mo. Magpasalamat ka sa Kanya. Yun. Bibigyan niya tayo ng peace, kapayapaan sa heart natin. Then, siya na po ang gagawa ng bahala. Ayun po. Sa pagtatights po, sabi ni Pastor Bob, ganito pong isipin natin para malesen yung pangangamba natin. Kung si Jesus, kinikilala mong king sa buhay mo, magbibigay ka kahit mawalan ka. Kasi, ibabalik niya yun. Amen. Ayan. Ayan. So, pray po tayo. Tayo po tayong lahat. Pag-pray po natin yung tithes. Yes, Father God, we thank you for this morning. Marami pong salamat, Lord God, sa panibagong araw, Panginoon, Lord God. Napakabuti mo, Father God, sa buhay namin, Lord God. Patuloy kang kumikilos, Father God. Anumang oras, Panginoon, anumang panahon, anumang problema, Father God, ang pinagdaraanan namin, Lord God. Struggle sa buhay, Panginoon. But Lord, sinabi mo nga, Lord, huwag namin intindihin yun. Huwag namin alalahanin yun, Lord. We pray na tuloy kang kumilos, mag-work, Panginoon. Binibigay namin sa lahat ng problema namin. Talagang gawin mo, Lord, yung dapat mong gawin, Lord God. At gagawin din namin yung gagawin namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, Lord. Ano man tithes, Lord God, magkano man ng Lord, malaki man, maliit, Lord God, ang ibigay namin, Panginoon. Lord, makuha naman namin yung yaman na gusto namin, but Lord, hindi yun sapat, Father God. To compare, Panginoon, Lord God, yung kabutihan, Lord God, na ginagawa mo sa buhay namin, Lord God, yung love mo, Lord God, araw-araw, Panginoon, Lord God, yung support and guidance mo, Lord God, sa araw-araw, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, gabayan, Father God, sa lahat ng oras, Panginoon. And Lord, muli, patuloy ka namin sinasamba, pinapasalamatan, pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Sa maliit na ulam, pangako'y mahahanap. Ikaw ay magtiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulam, tiwala, himala ay makikita. Sa maliit na ulam, ikaw ay magtiwala, pangako'y mahahanap. Let's all rise po and let's welcome our speaker for today. He is one of the primary of our pastor. Let's welcome Kuya Antoner Monzon. Wait lang po, wait lang. Ayan, meron. Okay, buksan po natin yung Bible natin sa Matthew 11, verse 28 to 30. Okay, sige po. Okay, basahin ko po. 28, verse 28. Ito yung verse nung last Sunday ni Pastor Bob, yung last verse niya. So, basahin ko po sa Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi dito, "Come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest." Okay, sorry.
Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. So sabi ni Pastor dito, ay yung regarding sa faith and trust. Faith says, I believe God is good, powerful, and true. But trust says, I will obey and rest in Him. So ano ba? Faith and trust. Or faith or trust. Ang ganda, parehas, di ba? Sabi dito, trust means rest in God. So tayo, kapag nagtitiwala tayo kay God, doon tayo namamahinga sa Kanya. Yan, sige na po. Pwede po tayong maupo na eh. Hello. sorry. So po yung, dyan na pala yung title natin. So yung title po natin is Life-Giving Relationship with God. Life-giving. Ano ba yung sabihin ng life-giving? Nagbibigay buhay, di ba? Or binibigay yung buhay. Baliktad din. Relationship. Siyempre, relationship, connection. Pag sinabing relationship, dapat may connection tayo. With Him. Sino ba yung Him? Si Jesus, di ba? So, life-giving relationship with Him. Sige pa, next slide. May babasahin po ulit tayong verse. Yan. Sabi dito sa John 6:53 verse 53 to 59, Jesus said to them, very truly I say, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Next slide. Next slide. And for my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I believe because of the Father, so that the one who feeds on me will live because of me. Sige pa, next slide. Verse 58. This is the bread that came down from heaven. Your ancestor ate manna and died, but whoever feeds on his bread will live forever. He said, this is while teaching in the synagogue in Capernaum. Sorry. Sabi dito, yung pinaka-context kasi nito is nasa John 6. Sige pa, next slide. Yan. John 6 teaches that God can do impossible with our small offerings. Yun, sabi nga kanina ni Christian, yung regarding do sa babae na nag-offer ng 2 kusing, kahit maliit naman yun, kung magkano man ibibigay natin. Ano yun? Gagawing impossible. Gagawing possible ni God. Ayan, sabi nga doon, God teaches that God can do the impossible with our small offering. Kung ano man yung, kung magkano may ibibigay natin, okay lang yung kay Lord. Kasi nga, yun lang yung mabibigay natin eh. Pero we desire na makapagbigay ng tama. Yan. Tapos we should not seek Jesus for physical needs, but for spiritual sustenance. Tapos next, the only thought, believing in Jesus, can one find eternal life and spiritual nourishment, that Jesus' words, not political action, bring eternal life, and that faith is Jesus. The bread of life is essential to live eternity. So, himay-himayin natin yung content ng John 6. Sige po, next slide. Number 1, God can do the impossible with your small offerings. Yun nga, sabi ko kanina, at sinabi rin kanina ni Christian, at sinabi rin ni Pastor ng nakaraang linggo, na yung merong isang balo na nag-offer ng kusing. Tapos merong isa naman na mayaman na nag-offer ng mas malaki do sa ano. Pero mas in-honor or mas sinabi ni Jesus na mas i-honor ko yung babaeng nag-offer ng 2 kusing. Kasi nga wholeheartedly binigay niya yung kung anong meron siya. Kaysa do sa isa na nagbigay nga pero ano lang, kumbaga extra.
So dapat tayo rin, kahit konti lang yan, or sabihin natin parang nakakayang magbigay kasi ito lang yung kaya ko. Hindi. We offer that to God wholeheartedly. Sige po, next slide. Sabi dito sa verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said, Philip, where shall we buy bread for these people to eat? So parang minsan challenge tayo ni God eh. Hindi man ganyan yung scenario. Halimbawa, meron kang, ang sweldo mo ay 10,000. Tapos sinachallenge ka ni God. Ano, magbibigay ka ba ng tithes mo? At magbibigay ka ba ng offering bukod doon sa tithes mo? So, kailan makakasagot nun? So, dapat, kapag sinachallenge tayo ni God, sabi nga dun ni Pastor Bob ng last Sunday, obey first before you complain. So, mag-obey muna tayo. Kasi once na nag-obey tayo, nag-trust tayo kay God, si God na yung bahala. Sabi nga, Matthew 6:33, di ba? Sige po, next slide. Don't seek Jesus for physical needs alone. So, wag lang, nakalimutan ko yung parang lagi lang tayo nag-pray dahil humihingi lang tayo. Wag. Dapat laging alam natin na may bibigay tayong kay God, i-offer natin muna kay God. Tapos, panigurado, si God naman hindi siya madamot. Ano siya anong tawag dito? Faithful siya, everlasting faithful siya sa atin. Kahit hindi man tayo magbigay o magbibigay naman tayo, laging merong, yung buhay niya, or yung buhay niya nga, di ba, inalay sa atin para maligtas tayo. So, tayo rin dapat, wag lang tayong laging hingi ng pangsarili natin. Dapat, syempre, kung mag-pray man tayo, kasama na rin yung iba para ma-bless rin yung iba through our lives. Sabi dito, in this miracle, Jesus miraculously feed a large crowd with only 5 loaves and 2 fish, demonstrating that God's ability to do more with a small gift that we can imagine. Imagine ninyo, no? 5 tinapay, 2 isda. Paano kaya makakain ng 5,000? Eh sabi nga doon, 5,000 kalalakihan lang. Pag palagay natin sa 5,000 na yon, mga 80% may asawa. Mga 70% may, kasi nga ang Israelite, sabi nga ni Pastor Bob, hindi lang isa, 12 ang anak. So, imagine ninyo, yung 70%, meron yung 12 anak ko. So, more than 5,000 sila. Siguro mga 10,000 or 15,000 sila. Versus dun sa 5 loaves and 2 fishes. So, parang sa atin, imposible. Pero kay God, kay Jesus, natin is impossible. Sige po, next slide. Sabi sa verse 33, for the bread of God is for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Tapos, sir, they said, always give us the bread. Yung parang sinabi niya na yung bread na nanggagaling kay God ay nanggagaling sa kalangitan ay nagbibigay ng buhay sa mundo. So sabi ng isang disciple, sir, palagi mo ibigay sa akin yan. Pero sabi doon sa verse 35, sige po, next slide. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me, I will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Parang yung mga sumunod na talata, sinabi ni Jesus na kainin nyo yung flesh ko at inumin nyo yung dugo ko. Ganyan. So parang maraming nag-aklas din. Maraming na nagtaka, nagalit, bakit gano'n, ganyan. Bakit kakainin namin yung flesh mo? Bakit namin inumin yung dugo mo? Ano ba to? Cannibalism, gano'n. So, hindi nila nagets noong una. Yan. Sige, next slide po. Sabi diyan, believe in Jesus for eternal life. So, dahil hindi sila naniwala na, parang medyo nagtaka sila doon sa sinabi ni Jesus na kainin ko raw yung laman niya at inumin yung dugo niya. Pero iba yung meaning ni Jesus. Sabi nga dito, believe in Jesus
for eternal life. Sabi doon sa verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. And I will raise them up at the last day. So, yung pagkasabi niya na siya yung bread of life, ito yung next naman na sinabi niya. Na kung sino raw ang tumingin or maniwala sa kanya, ay magkakaroon ng eternal life. Sabi niya, siguro sa isip-isip ng mga tao doon, pag kinain ko pala yung katawan ni Kristo at ininom yung dugo ni Kristo, magkakaroon ako ng eternal life. Which is mali. Which is hindi nila naintindihan. Hindi nila, siguro, yun lang yung narinig nila eh. Siguro hindi nila tinanong or hindi nila inano. Parang nag-conclude agad sila na ganun. Pero hindi. Sabi dito, next slide. Yan. Jesus is the bread of life. Yan. Kanina, yung binasa natin. Verse 35, sabi dito, ulit. Next slide. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Siya raw yung bread of life. Kapag kinain mo raw, yung bread of life ay hindi ka na raw magugutom. So, siyempre, saan ka pa makakahanap ng ganun? Di ba nga, yung pandesal ngayon eh, dati ganyan kalaki. Ngayon, kagano na kalaki, ganyan lang. Eh, sabi ni Jesus dito, pag kumain ka raw ng bread of life, hindi ka na raw magugutom. So, saan ka pa? Pero mali. Ibang ano yan, ibang konteksto. Tapos sabi dito, and whoever believes in me will never be thirsty. So, kapag naniwala raw tayo sa Kanya, nag-trust, hindi na raw tayo mauuhaw. Next slide, verse 58, sabi dito, this is the bread that came down from heaven, your ancestor ate manna and died. But whoever feeds on this bread will live forever. Di ba during nung nasa wilderness, yung mga Israelites, merong binigay sa kanilang mana, yung manang bumabagsak sa galing heaven. Pero nung kinakain nila ito, ganun rin, namatay rin sila. Hindi sila nagkaroon ng eternal life. Pero sabi ni Jesus, kapag yung bread of life ay kinain mo, you will live forever. You will have eternal life. Sige po, ano kaya yung live forever? Ano ba yung ano? Pero didiscuss natin yung mamaya. Yan. Next slide po. And His words are spirit and life. Sabi po sa verse 63, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. Yung spirito raw nagbibigay ng buhay. Pero yung katawan, yung flesh, yung carnal, hindi siya parang baliwala. Yan. The words I have spoken to you, they are full of the spirit and life. So yung sinasabi raw ni Lord, yung word na sinasabi niya or yung word na binabasa niya sa Bible ay nagbibigay ay puno ng spirito at buhay. Sige po, next slide. Yan. We must continue in faith even when it is difficult. So, yung nangyari dito, di ba, parang sinabi ni Jesus, ako yung bread of life. So, kainin niyo ako, inumin niyo yung dugo ko, at magkakaroon kayo ng eternal life. Pero parang sa iba, parang naguluhan sila. Ano to? Cannibalism? Or ganito ba dapat na, ito ba yung tinuturo? Parang mali raw, ganyan. Pero we must continue in faith. Even when it is difficult. Siguro hindi man ganun yung teachings na ating naririnig or na nasa sa buhay natin. Kahirapan man or kung ano man, crisis, ano ba, yung may mga bagay tayo naririnig na against sa atin, may mga bagay na parang ang hirap dalhin, ganyan. Pero sabi ni Jesus, we must continue in faith. So, yung faith na meron tayo, yung faith na nanggagaling kay Jesus, yung bread of life, dapat magtuloy lang tayo. Even when it is difficult. Sige po, next slide. Sa verse 66 to 67, from this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. So, marami raw mga disciples na umalis. Kasi nga, bakit raw ganun yung teachings? Bakit ganun? Wala namang ganong tinuturo dati sa kanila, pero may ganong teachings. So, maraming
anong tawag dito? Ano? Kinatwa. Yan, kinatwa si Jesus dahil doon sa sinabi niya. Sabi dito sa verse 67, nagtanong siya. Nagtanong siya, you do not want to live too, do you? Sino kayong tinanong niya dito? Siyempre yung 12 disciples. Siya yung mas close, di ba? Yan. Jesus asked the 12. Nandun na nga pala. Sige po, next slide. Verse 68. Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. So, siyempre, yung 12 disciples, si Peter, one of the 12 disciples, nagsabi siya, saan pa kami aalis? Di ba? Kilala niyo ba si Peter? Di ba siya yung, ano ba siya? Mangingisda, di ba? Na sinner yan, tama. Tinawag siya ni Jesus, di ba nga, nung time na yun, wala silang mahuli. So, anong sabi ni Jesus? Ihagis mo doon sa isang lugar para makahuli ka. Ganyan. At sinunod ni Peter, to make the long story short, nariwala si Peter, hinagis niya yung lambat, nakahuli sila, muntik na nga lumubog yung pati yung bangka nila, nagtawag pa nga sila, di ba? At iniwan ni Peter yung pangingisda. Sabi nga ni Jesus sa kanya, for now on, you will be fisher of men. So, dahil naniwala si Peter, nagkaroon na siya ng malalim na relasyon kay Jesus. At dahil doon, kahit ganun yung tinuro ni Jesus, siguro si Peter, nung narinig niya rin yung parang nagtaka siya. Uy, bagong teachings yun eh. Sabi nga doon, ito nga po yung hard teachings nung time na yun. Pero sabi ni Peter, hindi siya nag-doubt. Hindi siya umalis. Sabi niya doon, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta, Lord? Nasa iyo na nga lahat. Nasa iyo ng salita. Nasa iyo pa yung eternal life. So, sige po, next slide. Sabi dito, the meaning of eating His flesh and drinking His blood. So, ito na yung meaning kung bakit natin kakainin yung flesh niya, ni Jesus, and iinumin ang kanyang dugo. Number 1, yan, spiritual sustenance. Spiritually, masusustain yung spiritual na meron tayo. Di ba nga, tinuro ni Pastor Bob na meron tayong, ilan ba yun? 3? Mind, body, and soul. Mind, body, and soul, di ba? Yan. So, meron rin tayong spirit. Yung spirit na yon, sabi nga doon, ay napahiwalay sa atin. Napahiwalay tayo sa espiritu ng Diyos. Dahil nga tayo nagkasala. At dahil si Jesus ay namatay sa cross, so nagkaroon ulit tayo ng way para mag-connect kay Jesus through the Holy Spirit na ating ang tawag dito, advisor, at yun yung parang source ng wisdom natin, gano'n. So kailangan lang natin siyempre mag-connect. At kung hindi tayo mag-connect doon sa Espiritu na yun, sa Holy Spirit, walang sustenance. Parang internet. Di ba? Kung hindi tayo magkoconnect doon sa Wi-Fi, sa SSID at password na yun, hindi tayo makakonect sa internet. Di ba? Or parang sa Maynilad. Kapag hindi tayo nakakonect sa Maynilad, edi mag-post tayo. Hindi, joke lang. Pag hindi tayo nakakonect sa Maynilad, wala tayong tubig. Parang parang wala na naman tubig sa amin. Joke lang. Yan. So, ganun rin. Kung hindi tayo magkoconnect kay Jesus, hindi tayo masusustain spiritual. Next slide. Internalizing His sacrifice. So, ano ba yung sacrifice na ginawa ni Jesus? Di ba? Sorry. John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His forgotten Son. Tama ba? Mali pala. Begotten, sorry. Forgotten. Begotten, sorry. Begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish, but has everlasting life or eternal life.
So ganun rin, yung sacrifice na ginawa ni Jesus para sa atin, dapat i-internalize natin. Bulay-bulayin. Kasi yung sacrifice na yun, hindi lang para rin sa atin. Para ma-share rin, syempre, sa iba. Para ma-share sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga katropa. Yan. Kaya dapat natin siyang i-internalize. Kasi nga, pag hindi natin i-internalize, parang hindi natin ina-acknowledge na yung sacrifice niya ay nagbigay buhay rin sa atin. Sige po, next slide. Ayan. Abiding in Christ. Abiding. Ano ibig sabihin ng abiding? Parang ano rin yan eh, parang connect rin, di ba? Di ba, Kuya BG? Yan. Abide. We must connect in Christ. Next slide. Parang bilis natin. Next slide, eternal life. So, sabi nga doon ni Jesus, doon sa verse, saan na ba yun? Wala. Verse, sorry. Nawala yung verse ko. Yan, sa verse 58, this is the bread that came down from heaven. Your ancestor ate manna and died. But whoever feeds on this bread will live forever. So, magkakaroon ng eternal life. Ano kaya yung eternal life nun? Sabi nga ni Pastor nung mga last Sundays, eternal life begins today. Kung ngayon lang tayo nakakilala kay Lord, yun, doon tayo nag-start. Hindi siya afterlife, hindi siya pagkamatay natin. Hindi, nag-start yun ngayon. Kaya nga tayo nagte-train para makapag-share. Kasi hindi lang tayo para maligtas lang tayo. Para ma-share natin yung buhay natin na niligtas ni Jesus. Para sila rin maligtas. Para maligtas rin yung mga kakilala, mga kamag-anak natin, yung kapatid. Kaya yung eternal life, hindi siya afterlife. Siya ay nag-i-start ngayon. Yan. Sige po, next slide. Bakit daw hindi literal na nakainin yung flesh niya at inumin ang kanyang dugo? Bakit kaya? Number 1. Next slide. Yan. Parabolic language. Ano ba yung sabihin ng parabolic? Parang ano siya, hidden. Hindi mo siya agad, parang pag may kinuwento sa'yo, alam ko yung mga Amerikano may mga ganito mga words yan. Ano ba tawag doon yung idioms yan? Kapag may sinabi silang ganito, kala mo yun na yun. Hindi pala. Meron pala siyang hidden words. So, ganun rin si Jesus. Minsan, nagsishare siya sa marami ng isang parables. Ayan, katulad yan, yung parables of, ano yan, nakalimutan ko yun. Vineyard yan. Yung kinuwento niya, hindi yun yung meaning. Pero related doon sa ibig niyang sabihin. So, kaya nga sinabi na kainin mo yung flesh ko at dugo ko, hindi para kainin mo talaga. Kundi, unang-una, magkaroon ka ng relationship sa kanya. Pangalawa, alamin mo na siya yung bread of life at siya lang yung way para sa heaven, kay God. Yeah. Next slide po. Focus on the Spirit. Yun. Minsan kasi nakafocus lang tayo sa naririnig natin, nakafocus lang tayo sa nararamdaman natin. Pero hindi. Dapat mag-focus tayo sa Espiritu sa atin. Kasi nga, tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Siyempre, mag-focus na tayo doon. Hindi na sa physical things na meron tayo. Next slide. Yan, the offering for the world. Ano ba yung offering na ginawa ni Jesus sa atin? Di ba yung namatay siya sa cross? Yung naghirap siya, yung umiyak siya sa Getsemani, yan. Yung luha niya halos, pati yung pawis niya halos, parang dugo na. Excuse me. Sorry. Sige, inom ng tubig lang. Wait lang po. Yan. Yung offering na yun ni Jesus sa atin, lalo na yung hinampas siya ng dati ko, 39 lashes. So, kung napanood niyo yung The Passion of Christ, parang ang sakit na, no? Yung mapalo ka lang ng tatay mo or ng nanay mo or ng lola mo sa kamay. Pag lumatay, ang sakit, di ba? Paano pa yun?
paghataw na ganun, sabay hilang ganun. Eh di, tanggalin naman, di ba? Tinik. Yung tinik na, sabi nga ni Pastor Bob, hindi siya yung pag ganun eh. Yung parang siya eh, half circle na no. Tapos binaon pang ganun ng soldier. Yung matinik ka lang, or yung si daddy ko kasi napako sa paa. Napaka niya yung paa. Nilagnat siya ng isang araw. Yung pa kayang ganun na nangyari kay Jesus. Ilang araw kayang nilalagnat si Jesus noon. Ilang araw kaya na parang nag-hysterical na siya. Excuse me po. Sorry po. Yun. Dahil doon, kung nababasa natin yung kanyang mga salita, nung pinako siya sa cross, kung nakita niya yung image, di ba? Kagano kaya kagrabe yung sacrifice na yun? Hindi natin ma-imagine, di ba? Hindi natin ma-imagine kung kagano kasakit. Even though na sabi nga nila, siya nga ay Diyos na nagkatawan tao. Pero, yun nga nagkatawan tao eh. Yung physical na tayo, pag nasaktan tayo, ganun rin. Mas grabe pa. Yung naranasan ni Jesus. At dahil doon sa sacrifice na yun, tayo ay naligtas. At dahil dyan, conclusion, ang bilis ko. Sabi dito, the true disciples receive eternal life. Paano raw? Sabi dito, hindi ko mabasa. Saan na yan? Yan, by having faith in Jesus, internalizing the significance of His sacrifice, and maintaining deep, life-giving relationship with Him. So dapat, yung eternal life na yon, sabi ko nga, na nag-i-start kung kailan mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, dapat lagi kang connected. Kasi di ba nga tayo pag nawalan ng internet, nawalan ng tubig, nagre-reklamo tayo. Pero bakit pag hindi tayo nakapagbasa ng Bible? Bakit pag hindi tayo naka-attend ng Sunday worship service or cell group, hindi tayo nagre-reklamo? Yun nga yung kailangan natin. Yun yung kailangan ng natin, ng espiritu natin. Kasi kapag wala yun, wala yung, nawawala yung eternal life sa atin. So dapat lagi tayong connected sa Kanya. Lagi tayong, alamin natin lagi yung salita niya sa buhay natin. Siguro magbasa tayo everyday. Alam ko lahat ay busy sa atin, lahat ay may work, lahat ay, siyempre maraming ginagawa. Pero sana bigyan natin ng pagkakataon. Or bigyan natin ng time si Lord. Bigyan lagi natin ng time yung pagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi sabi nga ni Peter, saan pa ba? Sige, pakita natin yung verse na yan. Sabi, sa verse 68, verse 68, sabi doon, 35. Yan, sige. Verse 68. Nawala. Sige, sabi ni Simon Peter, dito sa verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. So, saan pa raw tayo pupunta? Saan pa ba tayo aasa? Di ba? Laging kay Jesus lang. Kahit na mahirap man yung buhay na mayroon tayo ngayon, kung ano man yung naranasan natin, lagi lang tayo mag-connect sa Kanya. Kasi nga, yun lang yung source natin. Yun lang yung natin. Siya lang yung life-giving na dapat magkaroon tayo ng right relationship. At sino yun? Si Jesus. Sige po, tayo po tayong lahat. Yan, worship team. Bilis Parang kumarap na kayo. Sige po,
Yan. Sige, papakita natin yung last slide. Yan. A true disciple receive eternal life. Sige po, nasaan na yung gitara? Worship team? Yan. Sige po, mag-worship tayo. Sige po. Yung last song. Yung reach. Reach. Sure. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Lang ako, Yes, Lord God. Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik. Yes, Lord. Panginoon, hindi na Tinatanong tayo ni Jesus, ikaw ba, aalis ka ba? Ikaw ba, lalayo ka pa ba? Gaya ng sagot ni Peter, Lord, ito rin ba yung magiging sagot natin? Lord, saan pa ba kami pupunta? Eh, nasa iyo na yung lahat. Nasa iyo na yung salita at eternal life. Lalayo ka pa ba? Let's pray. Yes, Lord God. Lord, thank you, Lord, sa bread of life. Thank you, Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Even sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. And Lord, yun nga po, sinasabi namin, gaya ng sinabi ni Peter, Lord, saan pa kami hahanap? Saan pa kami pupunta? Kundi sa iyo lang, Panginoon. Kundi sa iyo lang. Yes, Lord.
Saan pa kami pupunta, Panginoon? Dito lang po. Dito lang sa inyo. Sa presensya niyo lang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dito lang ako. Sa presensya mo sumasamba sa'yo lamang, Ama. Dito lang ako. Dito lang ako. Sumasamba sa'yo lamang, Ama. Yes, Lord God. Dito lang kami. Yes, Lord God. Uy. Lord, hindi kami lalayo, Panginoon. Hindi kami lalayo, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Hindi na kami aalis, Lord God. Kung saan namin natagpuan, Lord God, yung eternal life. Kung saan namin nalaman na yung bread of life, Lord God. Kaya, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil sa iyong presensya, Panginoon, nandun yung pahinga. Nandun yung pahinga na hindi namin matatagpuan sa mundong ito. Lord, yung kapayapaan. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil sa ilong namin to naranasan. Sa ilong namin naranasan ang mga bagay nito. And Lord, hindi na kami aalis, Lord God. Hindi na kami lalayo. We will stay connected, Lord God, sa iyo. Turuan niyo lang kami, Lord God, kung paano nga po yung right relationship with you, Lord God. And Lord, we're praying that everyone, Lord God, ay patuloy na alamin, patuloy na basahin, Lord God, ang iyong mga salita, i-internalize, Lord God, yung word nyo nga po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name pray. Amen.